King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 477. Higit pang panganib kaysa sa kapalaran. Siguro ito ang mananayaw ng tadhana. Napabuntong hininga ang maputing balbas habang pinagmamasdan ang dalawang pasang tumatalon. Hindi kasi siya nakialam, yung iba hindi rin. Ang dalawang pusa ay masyadong mabilis. Kahit ang mga gwardya ay hindi malinaw na nakikita kung paano sila nakikipaglaban. Nang gamitin ng maliit na pas ang magnanakaw ang layunin ng mahiwagang punyal, nagtagumpay ito at sinimulang bugbugin ang malaking tamad na pusa. Gayunpaman, nagsimulang mag-adjust ang malaking tamad na pusa. Bagamat hindi ito gaanong umatake, perpektong hinarang nito ang mga welga ng munting pas ang magnanakaw. Mataas ang antas ng pangunawa ng tamad na pasang ito, at dalubhasa ito sa pagtatanggol. Nag-inspection si Zhao Fang. Bagamat ang maliit na pas ang magnanakaw ang may kapangyarihan, hindi ito maaaring manalo sa loob ng maikling panahon. Ang lakas at katangian ng malaking tamad na pusa ay halatang mas mataas kaysa sa maliit na pas ang magnanakaw, at ang maliit na pas ang magnanakaw ay gumugol ng labis na enerhiya gamit ang layunin mula sa mahiwagang punyal. Ding! Ding! Shua! Isang malaking pusa at isang maliit na pusa ang nagsimulang bumangon habang sila ay naglalaban, at ang 49 na palapag ng Six Warlock Divine Tower ang naging kanilang larangan ng digmaan. Hindi maganda, papalapit na sila sa kinaroroonan ng Sage. Bulalas ng isang pari sa loob ng Six Warlock Divine Tower, at ang iba pang mga gwardya at pari ay may nakitang mali rin. Pigilan mo yang pasang yan. Natarante ang Six Warlock Divine Tower. Hiu! Hiu! Shu! Ang malaking tamad na pusa at ang maliit na magnanakaw na pusa ay paminsan-minsan ay makaligtaan ang kanilang target, na bahagyang nakakasira sa tore. Lumipad ang mga gwardya at sinubukang pigilan ang maliit na pas ang magnanakaw. Gayunpaman, ang dalawang pusa ay hindi maaaring paghiwalayin, at ang kanilang bilis ay masyadong mabilis. Isang mapaglarong lumitaw sa loob ni Zhao Fang sa ibaba. Dahil sa partisipasyon ng mga bantay at priest, mas naging magulo ang sitwasyon. Arg! Mayroong ilang mga miyembro ng tore na aksidenteng nasugatan ng isa't isa at nagsimulang sumigaw. Ang eksenang ito ay nagulat sa mga bisita sa ibaba, at marami sa kanila ang matalim na sumulyap kay Zhao Fang. Walang nag-isip na ang alagang pusa ni Zhao Fang ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa Six Warlock Divine Tower. Ang lahat ba ng ito ay pinlano ni Zhao Fang? Zhao Fang, gaano kakalakas loob na gumawa ng gulo sa Six Warlock Divine Tower? Alam mo ba kung ano ang magiging resulta kung sasaktan mo ang Sage? Malamig ang boses ni Empress Qin, ngunit nalulugod. Saktan ang Sage. Napagtanto ni Zhao Fang ang pagkakaroon ng ilang problema. Walang masyadong makapangyarihang tao sa Six Warlock Divine Tower. Mayroon lamang isa o dalawang True Lord ranks, at hindi man lang sila dalubhasa sa labanan. Paano magkakaroon ng ganoong kataas na katayuan sa Canopy Great Country ang gayong mahinang puwersa? Tila, kahit na ang mga sovereign sa Origin Core Realm ay bumisita sa Sage, ngunit hindi maalala ni Zhao Fang na narinig niya ang tungkol sa sino mang gumagamit ng puwersa dito. Zhao Fang. Pinakamainam na huwag masaktan ang Sage. Mataimtim na sinabi ni Mo Tianyi. Magsalita ka. Nanatiling kalmado si Zhao Fang. Sa totoo lang, wala siyang inutusan. Ginawa ng munting pas ang magnanakaw ang lahat sa sarili nitong kusa. Zhao Fang, ayon sa sinabi ng aking master, tila may isang soberano na gumamit ng puwersa dito at nagbanta sa Sage. Gayunpaman, wala pang 2 taon, namatay ang soberano sa isang lugar ng mana. Tumigil si Mo Tianyi. Ang pagbagsak ng isang soberano. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Ang pagkamatay ba ng soberanong ito ay konektado sa Sage? Ang Sage ay nililinang ang Tao of Life at, kapag ang isa ay umabot sa tuktok, hindi lamang nila mahulaan ang hinaharap, maaari pa nilang baguhin ito sa ilang mga lawak. Sinabi ng aking Panginoon na namatay ang soberano dahil sa Sage. Nang magsalita si Mo Tianyi dito, puno ng paggalang ang kanyang mukha, ngunit malamig ang puso ni Zhao Fang. Nagkaroon ng milyon-milyon at bilyon-bilyong Dao sa mundong ito. Ang Dao ng martial arts, ang Dao ng sword, ang Dao ng arrays, ang Dao ng pagpapalakas ng katawan, ang Dao ng assassination. At kapag naabot ng sino mang Dao ang tuktok,
magkakaroon sila ng walang kapantay na kapangyarihan. Higit pa rito, ang Sage ay isang taong legal-inang ng Dao of Life. Hindi nag-alinlangan si Zhao Feng sa sinabi ni Mo Tianyi, o kung ano mismo ang sinabi ng amo ni Mo Tianyi. Ito ay dahil ang Panginoon ni Mo Tianyi ay isang soberano at, bilang isa sa 10 dakilang puwersa ng kontinente, ang Heavenly Yuan clan ay dapat na may sovereign din. Sa wakas ay naunawaan ni Zhao Feng kung bakit nagagalak si Empress Qin. Ang Dao of Life. Baka mahuhulaan ng Sage kung saan nanggaling ang aking God's spiritual eye. Walang ekspresyong mamulong si Zhao Feng sa kanyang puso. Ang lakas ng Sage ay nagpasaya sa kanya. Ang kasaysayan ng maliit na pas ang magnanakaw ay mahiwaga rin, ngunit ang gayong pusa ay handang sundan si Zhao Feng dahil sa kanyang God's spiritual eye. Ang God's spiritual eye ay ang pinakamalaking palaisipan ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, Shua. Ang dalawang pusa ay dahan-dahang nagsilapit sa kinaroroonan ng Sage. Weng. Isang misteryosong hanay na may simbolo ng bituin ang dumaan sa 49 na palapag, at halos hindi ito maramdaman ng God's spiritual eye ni Zhao Feng. Ang flash na ito ay iba sa anumang kapangyarihang nakita ni Zhao Feng noon. Tamad na pusa, anyayahan ang kagalang-galang na panauhin. Isang matandang boses na may bahid ng pagkapagod ang tumunog mula sa tuktok ng 6 Warlock Divine Tower. Bagamat ang 49 na palapag ay napakataas, ang boses ay tumunog mula sa malapit. Nakatuon si Zhao Feng at nagawang makita na isang matandang figure ang lumitaw sa tuktok ng 6 Warlock Divine Tower. Ang matandang figure ay nakasuot ng itim na balabal at may mga mata na kasing liwanag ng kalangitan sa gabi na tila naglalaman ng walang katapusang karunungan. Ang Sage ay umalis sa pag-iisa. Pagbati, Sage. Ang lahat sa loob ng 6 Warlock Divine Tower ay huminahon kaagad. Meow. Meow meow. Lumapag ang dalawang pusa sa ika-49 na palapag at nakatayong magkaharap. Sa wakas ay tumigil na sila sa sparring. Ang munting pas ang magnanakaw ay duling at tumingin sa Sage na may pambihirang solemna. Ngumiti ang Sage at ikanaway ang kanyang kamay, hudyat sa malaking tamad na pusa na batiin ang panauhin. Seng. Lumapag ang dalawang pusa sa harap ni Zhao Feng. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Zhao Feng at kinurot ang pisngi ng may-ari nito. Meow. Ang malaking tamad na pusa ay nagpahabal ng paa at inanyayahan si Zhao Feng. Paano ito posible? Puno ng pagkabigla ang magandang mukha ni Empress Qin. Tama iyan. Ang iginagalang na panauhin na tinutukoy ng Sage ay si Zhao Feng. Walang nakakaalam ng intensyon ng Sage kaysa sa malaking tamad na pusa. Nagigilty ang junior na ito sa pag-istorbo sa Sage. Humingi ng tawad si Zhao Feng bago lumipad kasama ang malaking tamad na pusa patungo sa tuktok ng 6 Warlock Divine Tower. Lumabas na ang Sage. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Ang natitirang mga bisita ay hindi napigilan ang kanilang pananabik. Pipigilan na sana sila ng mga bantay ng 6 Warlock Divine Tower, ngunit marahang iwinagayway ng Sage ang kanyang kamay at pinatayo ang lahat. Hindi nagtagal ay narating ng grupo ng mga bisita ang tuktok ng 6 Warlock Divine Tower. Kahit maraming tao, tahimik lang sila. Kakaalis ko lang sa pag-iisa, hindi pa lang matagal na ang nakalipas at nahulaan ko na ang sitwasyon tungkol sa mga mana ng Sacred True Dragon Gathering. Naniniwala ako na marami sa inyo ang narito para dito. Sabi ng Sage. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng, Mo Tianyi, at ng iba pa. Alam ng Sage ang ilan sa kanilang mga intensyon. Sa sandaling ito, bahagyang kinabahan si Zhao Feng dahil alam niyang sasagutin ng Sage ang tanong. Anumang henyo na bumalik mula sa isang mana ay umani ng malaking gantimpala at ang kanilang kinabukasan ay hindi nasusukat. Ngumiti ang Sage at sinulyapan sina Zhao Feng, Mo Tianyi, Tian Yunji, Prinsipe Jin, at kasama. Nang marinig ito, walang gumanti. Isinasa puso ito ni Zhao Feng. Ang mga gantimpala na natamo niya mula sa Purple Saint Ruins ay hindi lamang mahusay. Ang Wood Spirit Essence Soul ay nagbigay daan sa kanyang kaluluwa na maging maihahambing sa Origin Core Realm, at ang kanyang pagkakataon na makapasok sa Origin Core Realm sa bandang huli ng buhay ay mataas. Bukod doon, mayroon din siyang Wind Lightning Stone Tablet Inheritance,
ang Ice Imperial Spear, at ang 10,000 Ghost Pearl. Maging ang munting pas ang magnanakaw ay nakatanggap ng mana. Ito ang lahat ng mga bagay na kahit na ang mga soberano ay hindi mapanaginipan. Si Mo Tianyi, Tian Yunji, Prinsipe Jin, at kasama ay tahimik na lahat habang sumasang-ayon sila sa Sage. Lahat sila ay nakatagpo ng malaking kapalaran. Ang ibig sabihin ng Sage ay ang panahong ito ang magpapasya sa hinaharap. Kung gayon, paano ang mga hindi bumalik? Hindi maiwasang magtanong ni Mo Tianyi. Sinabi lang ng Sage na ang mga bumalik mula sa isang mana. Balanse ang mundo. Ang mga hindi pa nakabalik ay haharapin ang higit na panganib kaysa kapalaran, buhay pa man sila o hindi na. Ang boses ng Sage ay nagsimulang bumaba na parang mga dahon na naninilaw at nahuhulog sa lupa. Higit na panganib kaysa sa kapalaran. Nang sabihin ito, nahulog ang puso ng maraming tao at nanginig ang puso ni Zhao Fang. Ang sinabi ng Sage ay hindi kasing simple ng tila. Sinabi niya, mas panganib kaysa sa kapalaran, isang uri ng euphemism na karamihan sa kanila ay maaaring patay na. Gayunpaman, ito ay isa ring panghuhula para sa mga nabubuhay pa. Higit na panganib kaysa kapalaran, buhay pa man sila o hindi. Nangangahulugan ito na kahit na ang mga hindi papatay ay malamang na malapit na. Yu Fei. Nanlamig ang puso ni Zhao Fang at umagos ang mga alon sa kanyang puso. Ang panghuhula ng Sage ay hindi lamang kasama ang mga namatay sa mga mana, malamang nakasama rin nito si Liu Chengxen. Higit pa rito, buhay pa man sila o hindi kasama si Zhao Yufei. Kung hindi ka bumalik mula sa mana, kahit na buhay ka pa, malamang na mamatay ka sa hinaharap. Kung gayon si Sister Yufei. Nanlumo si Mo Tianyi at ang kumpanya. Sa sandaling ito, si Zhao Fang, Mo Tianyi, at ang kumpanya ay natahimik, at si Zhao Fang ay natulala. Sa tingin ko ay malamang napatay na si Chengxen, ngunit hindi ko akalain na maging si Yufei ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Nagpupumiglas ang puso ni Zhao Fang. Ang isa ay nobya niya, at ang isa ay kaibigan na kilala niya mula pa noong bata pa siya. At ngayon ang dalawang babaeng ito ay nahaharap sa higit na panganib kaysa sa kapalaran. Halos mahulaan ni Zhao Fang ang sitwasyon ni Zhao Yufei. Malamang na nahaharap siya sa tatlong sekta na may dalawang bituin. King of Gods, Kabanata 478. Mga punto. Dahil sa panghuhula ng Sage, marami sa mga bisita ang nanlumo, at hindi sila mapakali. Ang resulta ng panghuhula ay hindi mahirap maunawaan. Ang mga bumalik mula sa isang mana ay may hindi masusukat na hinaharap, habang ang mga hindi bumalik ay alinman sa mga patay o malapit ng harapin ang isang grupo ng kasawian. Sa puntong ito, si Zhao Fang, Mo Tianyi, at ilan sa iba pang mga bisita ay tahimik at may kakaibang mga ekspresyon. Ininspeksyon ng Sage si Zhao Fang bago sumagot sa iba pang tanong. Makalipas ang ilang sandali, ang puso ni Zhao Fang ay nagawang kumalma. At least alam ko kung paano si Yufei. Binigyan ako ng Purple Saint Partial Spirit ng Purple Saint Token, na konektado sa Purple Saint Runes. Isang kulay purple na token ang lumitaw sa palad ni Zhao Fang. Ito ang Purple Saint Token, na nagbigay ng mahinang alon bago nawala. Ipinaliwanag na ng Purple Saint Partial Spirit ang paggamit ng token noon. Maaari itong magbukas ng landas patungo sa mana, at kung may kailangan si Zhao Yufei, o kung gusto ni Zhao Fang na pumunta sa Purple Saint Ruins, magagawa niya iyon gamit ang Purple Saint Token. Gayunpaman, ito ay limitado sa 3 gamit lamang. Ang pangunahing tanong ay kung patay na ba si Chengxen o hindi. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Unti-unting lumipas ang oras. Ang mga bisita ay nagsimulang umalis ng isa-isa, at mukhang pagod ang Sage at magpapahinga na. Hindi pa umaalis sina Zhao Fang at Mo Tianyi. Sage, kailangan ko pa rin ang tulong mo. Dahan-daang sinabi ni Zhao Fang. Ang Sage ay hindi nagulat at ngumiti. Narito ka ba para kay Liu Chengxen? Tama iyan. Maaari ko bang tanungin ang Sage kung siya ay buhay o hindi? Si Zhao Fang ay dumiretso sa punto. Ang panghuhula ng Sage kanina ay nakadirekta sa buong grupo, samantalang si Zhao Fang ay nagtatanong tungkol sa isang partikular na tao sa pagkakataong ito. Zhao Fang, si Liu Chengxen ay pumasok sa isang mana na napakalayo at walang anumang mga landas.
Gusto mong tanungin si Master kung buhay ba siya o hindi. Nakakatawa. Narinig ang malamig na boses ni Empress Qin. Si Zhao Feng ay nanatiling hindi natinag habang nakatingin sa sage, hawak ang huling pag-asa. Alam niya na ang panghuhula ay nangangailangan ng isang tiyak na dami ng impormasyon at mga bakas. Malinaw na alam ni Empress Qin ang tungkol sa Tao of Life, kaya alam niya na kulang sila ng impormasyon at hindi makumpirma ang anuman tungkol dito. Zhao Feng, hindi ko masasagot ang tanong na ito. Tumayo ang sage habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Walang bakas ng emosyon mula sa kanya. Hindi masagot ang tanong na ito. Tumigil si Zhao Feng. Hindi sinabi ng sage kung kaya niya itong hulaan o hindi, sinabi niya na hindi niya ito masagot. Sage, ayon sa alam ko, ikaw ang Grandmaster ni Qingxen. Hindi sumuko si Zhao Feng. Napagtanto niya na maaaring may alam ang sage ngunit ayaw niyang sabihin sa kanya. Gayunpaman, habang mas ganoon iyon, mas nag-aalala siya para kay Liu Qingxen. Ang sage ay hindi tumanggi. Natahimik siya saglit bago nagsalita. Napakatalino ni Qingxen sa Tao of Life at Tao ng Qin. Talagang nagustuhan ko siya, at pinaghahandaan ko siyang maging kahalili ko pagkatapos niyang lumabas sa mana. Sa kasamaang palad. Sa pagsasalita hanggang dito, bumantong hininga ang sage. Para siyang pinaramdam ng tadhana na walang magawa. Hindi ba nakikita nitong si Zhao Feng na patay na si Qingxen? Bakit hindi siya sasagutin ni Master? Mapanuksong naisip ni Empress Qin. Siya at si Liu Qingxen ay magkaaway. Sinabi sa kanya ng Panginoon ni Liu Qingxen na palitan ang kanyang pangalan ng katulad ng kay Empress Qin upang mabago ang kapalaran at lumaban sa langit. Malinaw na alam ito ni Empress Qin at hindi ito nagustuhan. Kung hindi ako makakakuha ng kumpirmadong sagot, ang buhol ng aking puso ay hindi makakalag. Yumuko si Zhao Feng sa sage. Zhao Feng, hindi kita masasagot. Ang resulta ng pagpapalit ko ng kapalaran ay hindi ko kakayanin. Mapait na umiling ang sage. Nang marinig ito, maging si Empress Qin ay natigilan. Ang sage ay tila nag-iingat sa isang bagay. Hindi siya nang ahas na baguhin ang kapalaran ni Zhao Feng kung hindi ay may mangyari. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay nagpakita ng pag-unawa. Meow. Pinaikit ng malaking tamad na pusa ang mga mata nito at naghagis ng ilang lumang tansong barya sa hangin. Tumingin ito kay Zhao Feng ng matagal habang ang ekspresyon nito ay unti-unting napalitan ng matinding takot. Ano ang nangyayari? Ang sage ay tila may alam tungkol sa akin, ngunit siya ay natatakot na baguhin ito dahil ang resulta ay magiging mapangwasak. Maraming tanong si Zhao Feng. Ilang payo lang ang maibibigay ko sa iyo. Walang ganap na kasawian o ganap na kapalaran. Kahit na ang mga dapat mamatay ay maaaring mabuhay muli. Halimbawa, ang isa sa 8 mata ng Diyos, ang mata ng muling kapanganakan, ay may kakayahang buhayin ang isang tao. Mahinahong sabi ng sage. Ang mata ng muling kapanganakan, isa sa 8 mata ng Diyos. Namilog ang kaliwang mata ni Zhao Feng nang marinig niya ito. Mayroong isang langit na sumasalungat sa bloodline na maaaring magpabago ng buhay at kamatayan. Si Zhao Feng ay lubos na nabigla. Bagamat ang mga salitang pagbabalik ng buhay at kamatayan ay tila lumilitaw sa lahat ng dako pagdating sa mga espesyal na bagay o mapagkukunan, ang ganitong uri ng kamatayan ay isa kung saan ang tao ay hindi patunay na namatay. Sa kabilang banda, ang Eye of Rebirth na tinukoy ng sage ay may kakayahan na buhayin ang isang tao kahit na ang kanilang katawan ay naging alabok at ang kanilang kaluluwa ay nawala. Siyempre, sa mga alamat lang ito. Ang 8 dakilang mata ng Diyos ang namamahala sa lupa at bawat isa sa kanila ay may kakayahang lumalaban sa langit. Ang Eye of Rebirth ay isa lamang sa kanila. Ngumiti si Sage. Alam ni Zhao Feng ang isa o 2 bagay tungkol sa mga alamat ng 8 Great God Eyes. Alinsunod dito, ang 8 Great God Eyes ay ang mga ninuno ng lahat ng eye bloodlines sa mundo. Sinabi pa ng Purple Saint Partial Spirit na mayroong mga mana ang 8 Great God Eyes. Kung bakit ang mga inheritance ng 8 Great God Eyes ay hindi bumaba sa Azure Flower Continent, hindi alam ni Zhao Feng. Marahil sila ay masyadong makapangyarihan at hindi sila matanggap ng Azure Flower Continent, o marahil ito ay dahil sa katotohanan na sila ay masyadong malayo at ang Dragon Blessing ng Azure Flower Continent ay hindi sapat. Salamat, Sage. Walang ganap sa mundong ito.
Hanggat naging malakas ako, siguro kaya kong baguhin ang lahat. Tila may naintindihan si Zhao Feng at muling nagpasalamat sa sage. Nang banggitin ng sage ang 8 Great God Eyes, biglang napuno ng pananabik at battle intent ang bloodline ni Zhao Feng. 8 Great God Eyes. 10,000 Ancient Races. Haharapin ko kayong lahat balang araw. Ang layunin ni Zhao Feng ay biglang nagbago, at ang lahat ng ito ay dahil sa sage. Ngayon alam mo na kung ano ang gagawin. May bahid ng kaligayahan sa mga mata ng sage. Naiintindihan ng junior na ito. Nagsimulang kumalas ang buhol sa puso ni Zhao Feng nang maging malinaw ang kanyang landas at paningin. Nagningning ang kanyang mga mata. Balang araw, lalabas ako sa kontinenteng ito at maglalakbay sa labas ng mundo kung saan mayroong 2 star at 3 star na sekta. Kapag malakas na ako, maaari akong direktang pumunta sa Sky Saint Chin Inheritance. Biglang nalinis ang puso ni Zhao Feng. Ang naiwan na lang ay ang lakas ng loob na ituloy hanggang sa tuktok. Sa sandaling ito, ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at ang kanyang kaluluwa ay sumailalim sa proseso ng paglilinis at naging mas condensed. Sa ilang paghinga lang, tumaas ang estado ng puso ni Zhao Feng. Ang kanyang mental energy level ay umabot sa pinakamataas na True Lord rank at maihahambing sa Half-Step Origin Core Realm. Bagamat hindi pa talaga tumaas ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, naging mas dalisay ito. Bumalik sa Purple Saint Ruins, pinahintulutan ng Wood Spirit Essence Soul ang kaluluwa ni Zhao Feng na tumaas ng mabilis. Gayunpaman, ginawa nitong hindi matatag ang kanyang pundasyon, ngunit sa tulong ng Sage, ang kaluluwa ni Zhao Feng ay naging matatag. Salamat, Sage. May isa pa akong tanong bago ako umalis. Inabot ni Zhao Feng at hinawakan ang kaliwang mata. Matagal ko nang nahanap ang eye bloodline mo. Ito ay nauugnay sa 10,000 Ancient Races, ngunit ang eksaktong pinagmulan nito ay lumampas sa aking limitasyon sa panghuhula. Gayunpaman, sigurado ako na may potensyal itong maabot ang 8 Great God Eyes. Sabi ng Sage. Nang marinig ito, nagulat si Zhao Feng. Alam ng Sage ang kanyang God Spiritual Eye at sinabi ang eksaktong parehong bagay sa Purple Saint Partial Saint. Ang eye bloodline ni Zhao Feng ay nauugnay sa 10,000 Ancient Races. Potensyal na maabot ang 8 Great God Eyes. Natigilan sina Mo Tianyi at Empress Qin. Ang eye bloodline ni Zhao Feng ay may potensyal na maabot ang antas ng 8 Great God Eyes, kahit na napakaliit ng pagkakataon. Marahil ay hindi alam ni Mo Tianyi at Empress Qin kung gaano kalakas ang 8 Great God Eyes, ngunit sila ay maalamat sa pagiging 8 pinakamalakas na eye bloodlines sa mundo. Maging si Zhao Feng mismo ay nagulat. Hindi niya akalain na ganoon kalaki ang potensyal ng kanyang eye bloodline. Ang 8 Great God Eyes ay ang simula ng lahat ng eye bloodlines. Halimbawa, ang Eye of Rebirth na kakausap lang ng Sage ay maaaring bumuhay sa mga tao. Ano pa ang magagawa nila kung nagagawa na nila ang mga bagay na makalangit? Sa kasalukuyan, ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay wala kahit saan malapit sa antas na iyon. Pagkatapos ng huling tanong, tumayo si Zhao Feng at naghanda na umalis. Zhao Feng. Agad na naabutan ni Mo Tianyi. Mo Tianyi, nag-aalala ka ba kay Yufei? Tila inaasahan ito ni Zhao Feng at mahinang ngumiti. Brother Zhao, walang tagalabas dito. Ikaw lang ang nakapasok sa mahiwagang pamana kasama si Yufei. Kumusta na siya? Buhay pa ba siya? Huminga ng malalim si Mo Tianyi. Sa halip na tanungin ang Sage, mas mabuting tanungin niya si Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 479. Ang pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente. Sa labas ng 6 Warlock Divine Tower, hinarap ni Mo Tianyi si Zhao Feng at tinanong siya tungkol kay Zhao Yufei. Kasalukuyang maayos ang kalagayan ni Yufei. Gayunpaman, ang kanyang kapalaran ay masyadong malaki, kaya nangangailangan ito ng maraming oras. Malamang na hindi siya makakaalis kahit 1 o 2 man lang. Hindi ibinuka ni Zhao Feng ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang boses ay tumunog sa ulo ni Mo Tianyi. Nagbigay lamang siya ng magaspang na buod ng sitwasyon ni Zhao Yufei, nang walang anumang detalye. Pagkatapos ng lahat, ang Purple Saint Ruins ay napakalaking bagay. Kahit na ang 2 star na sekta ay nagsisikap na makakuha ng isang slice ng cake na iyon. Ang Azure Flower Continent ay walang lakas upang makipagkompetensya laban sa kanila.
Kaya nga nasa panganib si Yufei. Hindi madali para sa isang true spirit realm na subukang kainin ang buong cake. Bahagyang nag-alala si Zhao Fang. Gayunpaman, dapat naligtas si Zhao Yufei sa ngayon dahil ang Purple Saint Token ay walang reaksyon o tumawag ng tulong. Brother Zhao, ano ang nasa loob ng mahiwagang pamana at saan ito nanggaling? Hindi mapigilan ni Mo Tianyi ang kuryosidad sa kanyang puso. Ang hindi kilalang mana na pinasok ni Zhao Fang ay isang misteryo para sa lahat, at nang lumitaw ang hindi kilalang mana, tila ito ay mas mahusay kaysa sa 4 na dakilang mana. Siyempre, ang Heaven's Legacy Inheritance na bumaba ay isa lamang sa maraming pamana. Mo Tianyi, hindi ko masyadong masasabi sa iyo ang tungkol sa mana. Hindi ito mabuti para sa iyo. Kung may mangyari man, kahit ang Heavenly Yuan clan sa likod mo ay hindi makakayanan. Walang ekspresyong sinabi ni Zhao Fang. Nang marinig ito, tumalon ang puso ni Mo Tianyi at hindi na siya nagtanong pa. Napagtanto niya na ang pamana na pinasok ni na Zhao Fang at Zhao Yufei ay napakahalaga at maaaring magdulot pa ng kapahamakan sa Heavenly Yuan clan. Bilang head disciple ng Heavenly Yuan clan, ang pag-unawa ni Mo Tianyi sa cultivation world ay mas mahusay kaysa sa karamihan. Alam niya na ang sukat ng 5 bituin ay hindi lamang isang alamat. Pagkatapos sabihin ang lahat, naghanda si Zhao Fang na umalis. Brother Zhao, sandali. Baka hindi mo pa natatanggap ang balitang ito. Biglang tumawag si Mo Tianyi. Ano? Tumigil ang mga yapak ni Zhao Fang. May tradisyon pagkatapos ng Sacred True Dragon Gathering. Ang mga henyo na babalik mula sa mga mana ay magsasama-sama pagkatapos na mag-isa at makipag-away sa isa't isa. Ito ang True Dragon Tea Gathering. Ngumiti si Mo Tianyi, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at layunin ng labanan. True Dragon Tea Party. Hindi alam ni Zhao Fang na may ganoong bagay. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, lahat ng mga henyong ito ay pumasok sa isang mana at ang kanilang lakas ay dapat na tumaas pagkatapos bumalik. Ang kaganapang ito ay hindi limitado lamang sa mga normal na True Dragon Genius, kahit na ang 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo ay dadalo. Sino ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pag-unlad ng mga True Dragon Genius at napakahusay na kamanghamanghang henyo na ito? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Ang host sa pagkakataong ito ay ang Three-Eyed Saint at Goddess Bing, at ang lokasyon ay ang Middle Continent. Magsisimula ito 1 taon pagkatapos ng pagtatapos ng Sacred True Dragon Gathering. Sabi ni Mo Tianyi. Sige, pupunta ako kung may oras ako. Medyo interesado siya sa True Dragon Tea Party, ngunit si Zhao Fang ay maraming problemang dapat asikasuhin. Brother Zhao, narinig kong naabot ni Goddess Bing Wei ang True Lord rank sa Mystic Eyes Inheritance at natalo na niya ang ilang True Lord ranks kalahating taon na ang nakalipas. Ang Three-Eyed Saint ay mas hindi kapanipaniwala. Nagpatuloy si Mo Tianyi. Sino itong Three-Eyed Saint? Biglang pinigilan ni Zhao Fang si Mo Tianyi. Kahit anong pilit niya, hindi niya maalala itong Three-Eyed Saint. Nako, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nauna ang Three-Eyed Saint sa nakaraang Sacred True Dragon Gathering at sa nauna. Kung hindi dahil sa paghihigpit sa edad, maaaring hindi na muna si Yu Tianhao sa pagkakataong ito. Paliwanag ni Mo Tianyi. Hindi nakapagtataka. Naiintindihan ni Zhao Fang. Ang Three-Eyed Saint na ito ay isang senior ng nakaraang Sacred True Dragon Gatherings. Siyempre, mas matanda siya ng hindi bababa sa 20 taon kay Yu Tianhao, dahil nanalo ang Three-Eyed Saint ng 2 Sacred True Dragon Gatherings noon. Higit pa rito, ang pamilya ng Three-Eyed Saint ay isang eye bloodline na pamilya na unang nirerango sa kontinente. Ang ninuno, ang Three-Eyed Heavenly Emperor, ay isang alamat, at ang kanyang Three Eyes Techniques ay sikat sa buong kontinente. Puno ng pag-iingat at paggalang ang mukha ni Mo Tianyi nang sabihin niya ito. Ang pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente. Ang Three-Eyed Saint na ito ay talagang may karapatang mag-host ng True Dragon Tea Party noon. Bahagyang tumango si Zhao Fang sa kanyang ulo. Ngumiti si Mo Tianyi. Zhao Fang, alam kong hindi ka papayag na sumuko sa Three-Eyed Saint, lalo na't ang kanilang pamilya ang may pinakamalakas na eye bloodline. Napakalakas ng eye bloodline ni Zhao Fang at alam ito ng lahat. Tinalo ng kapangyarihan ng kanyang eye bloodline si Touba Fang at ang ghost-eyed na lalaki,
mga miyembro ng dalawang pangunahing pamilya ng I bloodline. Siyempre, ang layunin ko ay hindi lamang ang pinakamalakas na bloodline sa Azure Flower Continent. Ngumiti si Zhao Feng at hindi itinago ang kanyang layunin. Ang kanyang I bloodline ay hindi pa nawawala sa sinuman. Bagamat malakas si Chigwei mula sa Blackcliff Palace, natalo pa rin siya kay Zhao Feng sa huli. Ngayon, sa paglitaw ng isang kababalaghan sa I bloodline, naging mas interesado si Zhao Feng sa True Dragon Tea Party. Sige, magkita tayo sa Tea Party. Umaasang sabi ni Mo Tianyi at umalis. Hindi nagtagal si Zhao Feng sa Six Warlock Divine Tower. Nakipagkita siya kina Jiang Sanfeng at Dai Ye at bumalik sa lungsod ng Flooding Lake. Sa Taigan Mountain. Humigit kumulang 10 araw ang lumipas mula noong umalis sila at inayos ni Master Taigan ang mga materyales na kailangan para sa pinasimpleng bersyon ng Wheel of Light and Darkness. Nandito na lahat ang mga materyales, at ginamit namin ang mga kapalit para sa mga kulang sa amin. Sinabi ni Master Taigan kay Zhao Feng ang progreso habang ginagawa nila ang mga huling paghahanda bago gawin ang pinasimpleng Wheel of Light and Darkness. Sa loob ng isang lihim na bulwagan ng Taigan Palace, nakaupo si Zhao Feng na naka-crossleg habang ang isang madilim na ambon ay biglang lumabas sa kung saan, na nagpapakita ng isang ginto at pilak na kalansay na may dalawang kumikibot na pulang apoy sa mga eye socket nito. Skeletal Division Leader, naka-recover ka na ng 30 hanggang 40% at ilang buwan na lang. Nag-inspection si Zhao Feng. Ang bilis ng paggaling ng Skeletal Division Leader ay mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Mula sa aura nito, ang Skeletal Division Leader ay may battle power na hindi bababa sa huling yugto ng True Lord rank, at ito ay kasinggulo ng pinakamataas na yugto ng True Lord rank. Alam ni Zhao Feng na ito ay dahil sa 10,000 Ghost Pearl. Ang hangin ng kamatayan sa loob nito ay perpekto para sa mga ghost corpses. Master, natigil ang pag-unlad kasama ang daang True Lord rank na bangkay. Bagamat ang hangin ng kamatayan ay sagana doon, ang mga mapagkukunan ay limitado, at ang aking paglilinang ay hindi pa bumabalik sa pinakamataas nito. Napabuntong hininga ang Skeletal Division Leader. Ang plano ng 100 corpses ay maliit na ambisyon ni Zhao Feng. Magagamit niya ito para bumuo ng isang hukbo ng 100 True Lord ranks. May isip lamang ng isang tao kung gaano katikat ang isang hukbo ng 100 True Lord ranks. Kapag nakumpleto na ang planong ito, hindi na magiging mahirap para kay Zhao Feng na walisin ang isang buong mahusay na bansa. Ilan ang tapos na? Tanong ni Zhao Feng. Ang isa ay nakumpleto at ang isa ay halos tapos na sa nakalipas na 2.5 buwan. Ikinaway ng Skeletal Division Leader ang kamay nito at lumitaw ang isang mabahong dark red ghost corpse. Ang kasuklam-suklam na aura ay nagpasalubong ng mga kilay ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang maagang yugto ng True Lord rank battle power nito ay nagulat kay Zhao Feng. Kailangan ng 100 Graves Forbidden Ground na pumatay ng 100 o higit pang True Lord ranks at gamitin ang kanilang negatibong enerhiya para bumuo ng sumpa. Sa totoo lang, ang ilan sa kanila ay naabot na ang pinakamataas na True Lord rank bago sila namatay, ibig sabihin, tumataas ang kanilang kahirapan. Mapait na umiyak ang Skeletal Division Leader. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na i-click ang kanyang dila. Nangangahulugan iyon na ang unang yugto ng True Lord rank Ghost Corpse na ito ay isa sa mga mas mahina. Ang 100 skeleton ay nangangahulugan ng 100 True Lord ranks. Makikita ng isa kung gaano kakilakilabot ang puwersang nag-set up ng sumpa. Susubukan kong kunin ang lahat ng mga mapagkukunan. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God's Spiritual Eye at pinunasan ang marka ng Skeletal Division Leader bago iniwan ang sarili niyang God's Eye mark sa bagong skeleton. Tumalon ang puso ng Skeletal Division Leader. Kinontrol ni Zhao Feng ang bangkay ng multo ng ganoon. Shua! Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay at inilagay ang bangkay ng multo sa 10,000 Ghost Pearl. Kaagad pagkatapos noon, ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay at tinawag ang 2 Dark Silver Ghost Corpses na may mga pilak na guhit sa kanilang mga buto. Hindi masama, ang Skeletal Division Leader ay talagang sanay. Ang 2 Dark Silver Ghost Corpses ay mas kapaki-pakinabang sa mga kamay nito. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay at iniligpit ang 2 kalansay. Sa puntong ito,
Ang dalawang Dark Silver Skeleton ay lumampas sa normal na maagang yugto ng True Lord ranks at hindi masusukat ng normal. Hindi pa rin sapat ang aking resources para sa aking 100 Corpses plan. Babawi ako kapag kailangan ko. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Zhao Feng ang solusyon. Napakahirap maghanap ng mga mapagkukunan sa Azure Flower Continent na mag-isa, ngunit maaaring pumunta si Zhao Feng sa Purple Saint Ruins. Ang Purple Saint Ruins ay isang hiwalay na dimensyon na may mayayamang mapagkukunan, at maging ang nangungunang mapagkukunan sa Azure Flower Continent ay normal sa Purple Saint Ruins. Kung hindi dahil doon, ang tatlong 2-star sects ay hindi masyadong nagplano para dito. Pagkaraan ng 3 araw, sina Zhao Feng at Master Taigan ay pumasok sa Forge at nagsimulang gumawa ng pinasimpleng Wheel of Light and Darkness. Kinakatawan nito ang puso ni Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 500. Timo. Noong ginawa nila ang Wheel of Light and Darkness sa pagkakataong ito, si Zhao Feng ay hindi lang isang katulong, siya ang aktwal na manghuhuwad. Ito ay dahil wala si Timo dito. Ang cultivation ni Zhao Feng ay higit na nalampasan ni Master Taigan, at ang kanyang Wind Lightning True Spirit Flame ay mas malakas kapag gumagawa. Ang proseso ng forging ay mas simple. Pagkatapos ng lahat, ginawa nila ang buong bersyon noon. Talagang tumpak ang kontrol ng iyong eye bloodline. Si Master Taigan ay lubos na nasisiyahan at nagtiwala. Si Zhao Feng ay may malakas na True Spirit Flame pati na rin ang perpektong kontrol. Ang mga ito ay mahalaga sa paggawa ng mga armas. Matatapos ito sa halos 10 araw o higit pa, 1/4 pa lang ng huling pagkakataon. Napunta sa precision mode ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng habang sinimulan niyang pinuhin ang ilang karagdagang bahagi. Habang sila ay nasa forge, sina Zhao Feng at Master Taigan ay itinuring na parang sila ay nag-iisa. Hindi sila dapat istorbohin. Pagkatapos ng lahat, ang Wheel of Light and Darkness ay nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance, at ang kahirapan nito ay 12-dosenang beses na mas mahirap kaysa sa mga normal na item ng parehong grado. Sa loob ng Taigan Palace. 10 araw. Narinig ni na Jiang Sanfeng at Dai Ye ang boses ni Zhao Feng. Bahagyang ngumiti si Dai Ye. Nakipag-ugnayan na ako sa mga miyembro ng religion bago tayo dumating sa Flooding Lake City. Sa ngayon, dapat ay natanggap na ng punong tanggapan ang balita ng pagbabalik ni Zhao Feng. Tumanggaw si Jiang Sanfeng. Wala nang dapat ipag-alala ngayon. Sa Canopy Great Country, ang Iron Blood Religion ay napakalakas, at ang mga Imperial lang ang makakalaban sa kanila. 10 araw ay hindi mahaba o maikli. Gayunpaman, naramdaman ni na Jiang Sanfeng at Dai Ye na napakahaba ng proseso. Hanggat bumalik si Zhao Feng sa pangunahing punong tanggapan, magiging kumpleto ang kanilang misyon. Makalipas ang 8 araw. Weng. Isang humuhuni na tunog ang nagmula sa underground forge. Kahit na may malakas na protection na hanay, naramdaman ng mga eksperto sa itaas ang aura ng isang matalim na sandata. Dapat nasa huling yugto na ang forging at mayroon na itong napakalakas na aura. Naramdaman ni Jiang Sanfeng na nanginginig ang sarili niyang sandata. Dahil sa bagong aura, ang lahat ng sandata sa loob ng Taigan Palace ay umugang. Sa loob ng forge sa ilalim ng lupa. Isang hakbang na lang tayo. Nagpakawala ng mahinang hininga si Zhao Feng nang lumitaw sa kanyang kamay ang isang bola na gawa sa hindi mabilang na bahagi at kumikinang ng kidlat. Ho! Ang bola ay hindi nagtagal ay nilamon ng kidlat na paminsan-minsan ay kumikislap ng kulay ube, na naging sanhi ng pagtaas ng lakas nito. Hindi ko akalain na ang Flame of True Spirit mo ay magiging napakatatangi at magiging perpekto ang kontrol mo. Nakaramdam ng pananabik si Master Taigan. Ang pinasimpleng bersyon ng Wheel of Light and Darkness ay mas mahusay kaysa sa inaasahan dahil ang kontrol at lakas ni Zhao Feng sa kanyang True Spirit Flame ay lumampas sa inaasahan. Mabagal na lumipas ang oras. Ang aura ng bola sa harap ni Zhao Feng ay nagsimulang mag-condense at ang mga bahagi ay nagsimulang mag-interact. Sa huling kritikal na sandali, biglang may naramdaman si Zhao Feng at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Gayunpaman, ito ang huling hakbang at hindi nang ahas si Zhao Feng na mawalan ng konsentrasyon kung hindi ay mabibigo ang lahat. Sa isang bundok sa likod ng Taigan Mountain. Kiyu 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 kiyu. 4 na figure ang kumislap sa hangin at ang kanilang mga aura ay nagpatahimik sa mga hayop sa malapit.
Ang apat na figure na ito ay binubuo ng 2 babae at 2 lalaki. Ang 2 babae ay napakagandang dilag, at ang isa sa kanila ay masasabing sumisira ng mga bansa sa kanyang hitsura. Nakasuot siya ng gown ng palasyo, at ang kanyang hinog na katawan ay puno ng walang limitasyong alindog. Empress Qin, sa tulong mo, tataas ng husto ang rate ng ating tagumpay. Ang isa pang matikas na babae ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatitig sa direksyon ng Taigan Mountain na may galit. Itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang sinaunang berdeng Qin at isang lumilipad na espada. Qin Sword Twin Desolation. Siya ang Qin Sword Palace Master na malubhang nasugatan ni Zhao Feng noon. Bagamat siya ay napakaganda at matikas, si Empress Qin, na dalubhasa sa Dao of Charm, ay nalampasan pa rin siya. Napangiti si Empress Qin habang lumingon sa 2 lalaki. Kahit wala akong tulong, madaling masupol ng Qin Sword Palace Master at ng Liu Family Elder at ng Qin Sword Palace Elder si Zhao Feng. Sa tulong ng Palace Master, hindi makakalipad si Zhao Feng kahit na mayroon siyang mga pakpak. Mas malakas ang aura ng 2 lalaki kaysa sa 2 babae. Ang isa ay ang First Elder ng Qin Sword Palace. Siya ay may malamig na ekspresyon, kulay pilak na buhok, at siya ay mukhang 34 na taong gulang, ngunit ang kanyang tunay na edad ay hindi matansya. Gayunpaman, ang kanyang aura ay lumalapit sa pinakamataas na True Lord rank at nalampasan ang 3 pa. Ang isa pa ay isang matandang nakadamit na elder na nasa True Lord rank din. Siya ang First Elder ng pamilya Liu. Silang 4 ay nasa True Lord rank. Huwag maliitin ang Zhao Feng na iyon. Sa ating 3 sa orihinal, 70 hanggang 80% lang ang natatalo namin sa kanya, pero hindi natin siya mapapatay. Gusto naming tumulong ang Flooding Lake City Lord, ngunit ginamit niya ang pag-iisa bilang dahilan. Sa kabutihang palad, nakasalubong namin si Empress Qin sa daan. Ang Qin Sword Palace Master ay kalmado at malamig. Hindi siya nabulag ng puot. Ang kahihiyan na ibinigay ni Zhao Feng sa kanya sa Flooding Lake City ay inukit sa kanyang mga buto, at nang bumalik siya sa Qin Sword Palace, nakilala niya si First Elder at ang pamilya Liu na First Elder na nag-sparring. Agad na pinahintulutan ng Qin Sword Palace at ng mga First Elder ng pamilya Liu ang Qin Sword Palace Master na makakita ng pag-asa sa paghihiganti. Kaya ang kasalukuyang eksena. Ang 4 na True Lord ranks ay lumitaw sa Taigan Mountain. Ang pinagkaiba lang ay sa halip na ang Flooding Lake City Lord ang dapat na dumating, ngayon ay si Empress Qin. Bago ako umalis, sinabi sa akin ni Master na sundan ang momentum at sana ay alisin ang mga problema sa pagitan namin ni Zhao Feng. Naalala ni Empress Qin ang sinabi sa kanya ng sage. Ang pagsunod sa momentum ay maayos, si Empress Qin ay hindi isang insekto na haadlang lamang sa isang karwahe, ngunit iniisip kung paano siya inagaw ni Zhao Feng, hindi niya ito kayang bitawan. Sa kabutihang palad, nakilala niya ang 3 ito sa daan. Isa itong magandang pagkakataon para patayin si Zhao Feng. Dapat mamatay si Zhao Feng. Kapag nakilala niya ang Iron Blood Religion, masusupol ang mga Imperial. Ang pakikibaka at pag-aalinlangan ay agad na napalitan ng pagiging mapagpasyahan at layuning pumatay. Hindi niya papalampasan ang pagkakataong ito na patayin si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay isa sa 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo at nagkaroon ng hindi masusukat na potensyal. Sa sandaling siya ay ganap na nag-mature, hindi maisip ni Empress Qin ang hinaharap ng mga Imperial. Nahanap na ng aking espiritual na pakiramdam si Zhao Feng. Hihihi, kawili-wili. May oras ba siyang gumawa ng mga armas? Ang First Elder ng Qin Sword Palace ay nanunuya. Sa 4, ang kanyang cultivation ang pinakamataas at siya ang unang nakahanap kay Zhao Feng. Kinumpirma ng iba pang 3 True Lord ranks ang posisyon ni Zhao Feng. Huwag mo siyang patakbuhin. Kakaiba ang kanyang eye bloodline at malamang naramdaman na niya tayo. Ang 4 na True Lord ranks ay naging 4 na streaks of light na mabilis na bumaba patungo sa Taigan Palace. Kiyo. Ang 4 na True Lord ranks ay kumuha ng kani-kanilang direksyon habang pinalilibutan nila ang Taigan Palace. Ang kanilang True Lord rank intent ay nagpatunog sa Heaven Earth Yuan Qi. Agad na nagkagulo ang Taigan Palace. Zhao Feng, ayaw kong pumatay ng sino mang inosente. Lumabas ka at mamatay.
Malamig ang mga mata ng Chin Sword Palace Master habang pinalabas niya ang kanyang lumilipad na espada. Boom! Ang gusali sa tuktok ng forge ay agad na nabasag, ngunit ang espada ay hindi umabot sa forge dahil nakaharang ito ng isang protective array. Gayunpaman, kahit na noon, naramdaman ni na Zhao Feng at Master Taigan ang pagyanig. Isang hakbang na lang para makumplito ko na ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Kailangan niyang mag-concentrate o baka mabaigo ang lahat ng ginawa nila. Gayunpaman, ang 4 na True Lord rank na ito ay lumitaw sa kritikal na sandali na ito. Si Zhao Feng ay hindi natakot sa 4 na True Lord ranks. Hindi lang niya payag na mabaigo ang sandata ngayon. Chin Sword Palace at ang pamilya Liu. Huwag mong isipin na ang Iron Blood Religion ay natatakot sa iyo. Sina Jiang Sanfeng at Dai Ye ay magkabalikat at hindi umatras. Alam nilang nasa huling sandali na si Zhao Feng at kailangan lang nilang hilahin ito palabas saglit. Iron Blood Religion. Sa tingin mo ba hindi kita kayang patayin? Ang Chin Sword Palace Master ay ngumisi. Bagamat siya ay maingat sa Iron Blood Religion, ang Chin Sword Palace ay isang puwersa na nasa ibaba lamang ng mga Imperial at ng Iron Blood Religion. Higit pa rito, ang Chin Sword Palace ay nasa parehong panig ng mga Imperial. Hihihi. Sino ang may malalaking salita na gusto nilang saktan ang mga miyembro ng Iron Blood Religion? Isang tinig na puno ng malamig na layunin ang tumunog mula sa kabilang panig ng bundok Taigan. Sa himpapawid, lumitaw ang isang sedan na may espada at talam na magkakaugnay. Dinala ito ng 4 na eksperto sa True Human rank. Golden Spear Blood Dragon Sedan. Ang mga ekspresyon ng lahat ng 4 na True Lord ranks ay kapansin-pansing nagbago. Malamang na walang maraming tao ang hindi nakakaalam ng Golden Spear Blood Dragon Sedan. Sa sandaling lumitaw ang Golden Spear Blood Dragon Sedan, nangangahulugan ito na lilito ang Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Pagbati, Deputy Patriarch. Yumoko sina Jiang Sanfeng at Dai Ye. Hindi na sila nagulat na lumitaw ang Golden Spear Blood Dragon Sedan. Nakatanggap si Timo ng balita tungkol sa pagbabalik ni Zhao Feng kalahating buwan na ang nakalipas at mabilis na tumungo. Dumating siya dito 2 araw na ang nakalipas ngunit hindi siya nagpakita kung sakaling makagambala ito kay Zhao Feng. Sa sandaling ito lamang nang lumitaw ang 4 na True Lord ranks ay lumabas si Timo. Pasok ka. Ikinaway ni Timo ang kanyang kamay at pinasakay sina Jiang Sanfeng at Dai Ye sa sedan. Weng. Pagkatapos noon, ang Golden Spear Blood Dragon Sedan ay bumaba sa ibabaw ng forge. Timo, sa tingin mo kaya mo bang harangan tayong 4 mag-isa? Ang First Elder ng Chin Sword Palace ay ngumisi. Sa usapin ng cultivation, si Timo ay hindi mas mataas kaysa sa kanya, at mayroon silang 4 na True Lord ranks, kabilang ang Chin Sword Palace Master na dalubhasa sa teamwork. Halika sa akin pagkatapos. Ang kulay dugo na buhok na si Timo ay humagulgol habang siya ay nakatayo sa ibabaw ng sedan at humarap sa 4 na True Lord ranks.